What's up sa inyo mga quiz? Another day, another vlog. May isa na namang mainit na usapin mga quiz, na kung saan ay may mga kumakalat na naman sa social media about anti-splitting law. Sobrang daming negatibong komento ang natanggap sa social media post na ito, at kung saan sa page natin ito nakikita. Madaming umalma at madami ding may pabor sa batas na ito. Kaya pag-usapan natin ang advantage at disadvantage ng batas na ito. Pero bago yan, meron tayong tanong dito, na kung sa anong senaryo ba papasok ang anti-splitting law? Ito ba yung habang umaandar tayo ay bawal tayong sumabay sa isang sasakyan na occupied na ang isang lane? Dahil base sa batas ay bawal na nating pasukin ang isang lane kung occupied na ito ng isa pang sasakyan. O kaya, papasok lang itong anti-splitting law na kung saan ay hihinto tayo sa stoplight dahil alam naman natin na gawain talaga ng mga nakamotor ang pagsingit-singit makapunta lang sa unahan ng stoplight. Hindi ko nilalahat mga quiz, pero karamihan at kahit ako, aminado ako na ginagawa ko din ito. At ang sagot naman sa mga tanong na ito ay hindi ko pa din alam dahil wala pang malinaw na pahayag na inilalabas ang LTO about dito. Ngayon, pag-usapan natin ang advantage at disadvantage ng batas na ito. Sa tingin ko, ang pinaka-advantage sa batas na ito ay mababawasan ang aksidente dahil hindi na tayo pwede sumingit-singit sa mga sasakyan unless tayo ay mag-overtake. Dahil sa tingin ko, ito yung pinakapaksa sa batas na ito. Kung ito ang dahilan bakit gusto nila ipatupad ang batas ay pupwede naman. Dahil sino ba naman ang may gusto na makaaksidente o makaaksidente. Ngunit, kailangan pa din itong pag-isipan at pag-aralang mabuti. Sa tingin ko ay mas madaming mapeperwisyo sa batas na ito at lahat tayo ay apektado. At isa sa mga disadvantage nito ay ang paglalalalo ng traffic sa Metro Manila. Na alam naman natin na hanggang sa ngayon, ilang administrasyon na ang dumaan pero yung traffic sa Metro Manila ay hindi pa din nasusolusyonan. Pag naipatupad ang anti-splitting law na ito ay mas hahaba ang pila ng traffic sa Metro Manila. Imbis na makasingit ang mga nakamotor ay mai-stuck sila sa lugar kung nasaan sila. Maaari lang silang umabante kung aabante na din yung nasa harapan nila. At dahil dito, mas tatagal ang biyahe natin mga quiz. At lahat tayo ay apektado. Magiging domino effect ito mga quiz. Apektado na pati trabaho ng bawat Pilipino. At nang dahil lang sa isang batas na ito, maaring mas mahirapan pa tayo sa mga susunod na mangyayari. Lalo na at wala pa din sa ayos ang mga kalsada natin dito sa Metro Manila. Maaaring unahin muna nila ang mga mas kapaki-pakinabang na solusyon o makinig sa hinaing ng boses ng mga Pilipino. Kaya, kung kayo ang tatanungin mga quiz, ito ba ay serbisyo o isang negosyo at dagdag perwisyo? Comment nyo sa baba mga quiz, pag-usapan natin yan.